maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ang bati na inyong Mommy Bessie Rios dito sa ating programang Moms at Heart. At Happy Valentine's. Oh, sweet po ba? Because sa Lunes ay we will be celebrating Valentine's Day at marami na namang magsing-irog, magkasintahan at kung ano-ano pa pong mga celebration ng ating gagawin. So welcome po kayong lahat dito sa isang oras na tayo ay magsasama-sama sa Moms at Heart, ang programang humuhubog sa atin pong mga pusong ina na kung gusto niyo po kaming ma-access, you always access us through the AM band 702 DCAS at ganun din naman kung kayo po ay may PM radio ay hindi na po kayo magpipihit-pihit. Now, kung tayo po ay blessed ng ating internet connections, meron po tayong YouTube channel 702 DCAS Radio TV. Meron din po tayong Facebook accounts. Yun po nga 702 DCAS FEBC Radio at sa Facebook account din ng Moms at Heart at Memo ni Mommy. Kami po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga huntahan kasama ang aking laging kasama for the second Saturday of each month, si Mommy Lay Bonifacio, all the way from the South, Cavite, Bacoor sa tama. Magandang hapon sa iyo. Yes, Mami Bessie, magandang hapon at maligayang araw ng mga puso sa lahat ng ating mga momshies all over the world. All over the world. Ang Valentine's Day kasi ay madalas na sineselebrate ng mga kung ano-anong pamamaraan. But this time, I think more creative ang celebration because of our challenge ng pandemic. Pero, di ba, marami na mga lumalabas na ngayon, kasi bumubukas na. At salamat kay Lord, bumababa na po ang mga cases. Sana nga po ay patuloy na bumaba hanggang sa siya ay mawala. But go back to our discussion ng love na. Ano ba mga common celebration na dinaanan ninyo ng iyong husband loving dear on Valentine? Alam mo, Mami Bessie, hindi kami so nakikisabay kasi lalo na nung araw na nakakalabas pa tayo ng malaya, 'di ba? Parang yung Valentine's Day yan ang araw na sobrang traffic. Mas gugustuhin mo pa talagang kumain na lang sa loob ng bahay kaysa nagmamadali ka kasi nakikita mo ang dami pa nag-iintay, nakapila. Kaya kami, Mami Bex, we celebrate it at home. Siyempre, yung asawa ko always ready na merong something special para sa aming mag-ina na ibinibigay siya para sa Valentine's Day. Pero ako, I'd rather have chocolates than flowers. Ikaw ba, Mami Bessie? Anong mas gusto mo? Mas gusto mo ba ng flowers, chocolates, cake? Ano bang preferred mo? Parang bigla ako nag-isip, Kasi there was a time na lagi ako may bulaklak. Pero lumilipas din pala yung pag gusto mo ng mga ganong bagay, At if you'll ask me, ang nasa isip ko lang ay something na yung magkasama lang, Parang gano'n. Yung banding together. Yes, Mami Bessie, may uso na ngayon. Yung ano yun? Tinatawag na money bouquet. Diba? Oh. Kasi doon yung bulaklak, hindi mo makakain. Hindi mo rin mabebenta para maging pera. Kaya ginagawa, money bouquet. Na minsan may nakatusok pang mga tsokolate rin nakasama. Yes. Gusto ko yun talaga. Pero biglang sumaisip ko, pinakagusto ko din, na naalala ko din, I think yun yung binigay niya na Valentine's bago mag-pandemic, jewelry.
Wow, isa pa yun, di ba? Na sikat din tuwing Valentine's Day. Yes, oo, yung isusuot sa yung necklace, di ba? No? Engagement proposals, Mami Bessie. Ay, oo, yan. Oo, mga engagement proposals. Well, ang isang memory na I will not forget ay naging mag-on daw kami on Valentine's Day. Many, many years ago. Nung araw. Ka-corny yan. Parang, iba talaga nung araw. Siguro may nakikinig sa ating mga mas bata pa, no? Mga ages na mga bagong kasal sila ngayon. Ganun pala nung araw, ano? Wala nga nung araw yung mga will you marry me, di ba, no? Hindi na uso yan, no? At, iba nung panahon doon, ano? Bago pa nga lang nagsisimula yung color ng mga pictures nung panahon na yun, ano? Pagka naaalala ko. Okay. Sikat ka pag color the pictures mo, gano'n. Oo, ngayon hindi na, dami ng kung ano-anong mga nagagawa ng technology. O, di ba, no? Kung ano-ano na rin ang mga styles ng mga Will You Marry Me na mga events na yan. At alam mo, ang gagastos talaga, no? Pero oh yes, you're about to say something. Ano yan? Yes, Mami Bes, tama. Ang gastos talaga, yung bago pa yung mismong kasal, bongga, paponggahan ng proposal, di ba? Video, mga, isang event na talaga ang proposal ngayon. Ang gastos, tapos bibili ng wedding ring na mamahalin, di ba, no? Parang doon nakasalala yung halaga nung babae. Iba pa yung iba pa yung engagement ring. Diba? Tapos may wedding ring pa. Yes, magkapatong. Pagka sinusuot na ng babae, magkapatong siya. Ito pong mga pinag-uusapan natin at nakikilig-kilig po ba tayo sa ating mga memories, no? Long years ago. Ay may kinalaman doon sa beyond wedding vows. Diba yan yung ating paksain ngayon, ano? Yes. Dahil sa ang daming preparasyon, before the wedding, yung proposal na yan, nung panahon namin, hindi gano'n, pamanhikan yung tinatawag, yung maghaharap yung mga parents, ganyan, mag-uusap, gano'n. Ngayon, I think nandoon din naman yung mga parents sa mga kakunay, dun sa surprise, di ba? Via technology na nga ngayon, may mga Zoom na lumalabas yung mga proposal na yan. But pag-isipan po natin, pagkatapos na, kung baga sa usok ay humupa ang usok ng mga tinatawag na kasiyasiya, kakilig-kilig na mga events, you're faced with the reality. Kayong dalawa, after you have said your wedding vows, you and you alone together till death do us part. Ayan. Kaya ayoko yung pinag-uusapan. Alam mo ba na merong nagpo-propose daw na yung marriage, since it is a contract, you can choose how long. Parang gusto ko 10 years lang, yan 20 years. Parang merong lumabas sa ganun. Ewan ko kung fake news yun. But, tama, Mami Bes, actually pinopose yun noon sa Kongreso na may contract ka na 5 years, renewable, parang lisensya ng kotse. Pasensya sa driving, i-renew mo, or lease sa isang bahay or sa isang lugar, Grabe. Oo, kaya lang talaga alam ang konteksto ng marriage. Maliligaw ka talaga di ba? Imagine kung matuloy yun. Grabe, kawawa ang magiging anak ninyo dahil pag nag-expire, ayaw nyo na ituloy, ay bahala na kayo, di ba? Yes, ang mga anak ang magiging maiipit sila sa mga situation ng mga ganong klaseng pagsasama. Ngayon nga, marami na rin nangyayari na ganyan, di ba? Yung mga bata ang talagang sobrang lungkot kasi for a child, mahal niya yung parents niya, and to see that maghiwalay sila tapos merong tigisan na silang bagong kasama and family, well, maybe later, may mga nakakatanggap na naman may mga batang nagiging open, but a lot of problems still happen because of that.
Okay, so beyond wedding vows, 3 chapters kumbaga sa libro itong pag-uusapan natin. Yung una ay merong kinalaman sa simula, di ba? Paano ba ito, no? At yung pangalawa ay ito na yung the wedding of a lifetime, di ba? Yan ang mga kasabihan, no? Sa wedding yata ang bride ang talagang sentro ng event na ito, di ba? Kasi pagpasok ng bride, parang pumasok yung bida, di ba? Everybody stand, parang ganyan. Welcome the bride, no? Naalala ko ikaw, yung bride, may mga bride na, talagang they look forward to this. And the third, no, kumbaga sa chapter is, what is the conclusion? Ano ba yung pinaka-end nitong pag-uusap natin? Why is it called Beyond Wedding Vows, no? Wedding vow. What is a wedding vow? No? Diba? To love and to hold. From this day. Diba? Di ba meron nga may promises. Pero eto vow. Parang sumpaan, di ba? Tayo, sabi nga ng kanta, tayo'y nagsumpaan, di ba? At if you look at this vow, it is not something na you say, we. Di ba? Una magre-recite yung isa, tapos yung isa magre-recite din, di ba? Individual. So, I'm making this vow to you. And then yung isa naman, I'm making this vow to you. Hindi we. We promise, di ba? Hindi ganun I, di ba? Tapos sa dulo, yung tanong, di ba? Yung di ba merong tanong na I do. So I do, hindi we do, di ba? So, ang marriage, if you look at that from that context, during the wedding, ine-emphasize na bawat isa sa inyo has a responsibility. Kasi nga, isa-isa yung pag-recite, tapos isa-isa din yung pagsabi ng I do. Kaya, yun ang mahalaga nun. Now, let's look at the dulo of the wedding vow. Paki-recite nga yung dulo. Babili! Ano nga ba yung dulo ng wedding vow? Ano ba yung dulo ng best ng wedding vow? Parang biglang nawala sa isipan. Till death, di ba? Ayun! Tama! Till in sickness and in health. Tapos till death. Do us part. Yeah. Biglang nagsisearch yung utak ko. Ano nga ba yung dulo? Kaya hindi siya po pwede na kontrata ng pipili ako. 5 years ko lang gusto ha. After 5 years, ayoko na. Kukuha ulit ako ng bago. Di ba, no? I will not renew it anymore with you. Di ba? No? Parang walang ganon. So, inimagine ko tuloy pag nagkaroon talaga ng ganyang batas, siguro pati yung vow mababago. Babaguhin na to. But this is an international accepted vow in any church. Kahit saan naririnig ito di ba? Magiging Mami Bessie, till our contract expires. Till the 5th year end of our contract takes place. Hindi na till death do us part. Oo nga. Our contract expires. It's not really something that is according to the planner of marriage. Because the planner of the marriage wanted it to be till death do us part because it is a commitment. Kasi nga ito yung larawan ng relationship ng Panginoon sa atin, di ba? As the church, His bride. Kaya hindi pwedeng palit-palit. Okay, chapter 1. Ito medyo romance. Parang na-imagine ko rito, meron mga music, di ba? No? Yeah. Nagmama. Pero hindi pa tayo doon. Ito munang isa na to, ang ibibigay ko, yung it began sa captivating romance, yung mag-boyfriend pa lang, di ba? So, captivating romance. So, parang yung hindi matapos mag-usap, di ba? Magkasama na maghapon, ano? Tapos, pag uwi ng bahay, mag-uusap pa din. Mga hanggang, oy, kumain ka na muna, anak! At Mami Bessie, nung araw hindi pa uso naka-speakerphone ka.
hawak-hawak mo talagang ganyan yung telepono. Hanggang sa mamaya, iniipit mo na ng tenga at leeg mong ganun, di ba? Kasi ang tagal na nag-uusap. Wala pa nga yan nung panahon namin. Wala na. Pero binadayan lang. Oo. Hindi pa yung pinipress-press na ganyan, di ba? So, it's kaya sa captivating romance, kasi the word captivating, yung parang hahawakan ka talaga, no? You are captivated. So, parang isang ibon na nahuli, tapos tinitingnan mo. Ngayon, di ba ganon? Yes. And romance, parang talagang yung naalala mo yung mga prince and princess story, di ba? No? Na talagang mga full of fantasy, di ba? And because of that, isang letter C natin? Puro letter C. Mga mamsis, nakaka-relate po ba kayo? Naalala niyo po nung mag-boyfriend kayo? Di ba, no? Yung mga sinasabi namin na kahit na minsan nakakalimutan mo na yung sarili mo, di ba, na gagawin kasi nandoon ka sa... Lalo na yung mismong... May relationship in college, no? Yung nakaipit sa textbook, no? Ganyan. Nagle-lesson yung teacher, nasa chemistry, nag-experiment, naiisip niya yung kanyang ka-relationship, di ba? So, you cherish dearly and tenderly each other, no? Yes. Kalambing-lambing. Pakipronounce nga yun ng very sweet. Cherishing dearly and tenderly. Yeah, yung mga papisil-pisil dito. Dati nun, Mami Bes. Sa panahon namin yun, kasi ngayon hindi na gano'n. Wala, virtual na ngayon. Dati naalala ko, Mami Bes, sabi ko, Dad, bakit nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang tayo, yung bag ko, binibit-bit mo lagi. Sabi ko gano'n sa kanya. Bakit ngayon parang hindi mo na binibit-bit yung bag ko? Sabi niya, paano lagi ang bigat-bigat ng bag mo? Kung ano-anong laman. Tapos yung pagtatawid, di ba? Dapat aalalayan ka pa, pupunta sa kaliwa, kanan, di ba? Yes, pagbukas ng pinto. Noong isang araw naglalakad kami, tapos kasi nga time ng mga annual check-ups, no? Naglalakad kami, nauuna siya, kasi may kinakalikot pa ako dun sa aking gamit, naglalakad na siya. Tapos pagligo niya, sabi niya, bisan mo. Tinamay nilalakaran mo, sabi niya, baka matisod ka. O, di ba, no? So, may mga pagbabago po. Hindi na po kamukha. No? Pero, syempre, nandito pa tayo sa It All Began. And then, yung isang letter C sa It All Began. Meron tayong mga nakikita sa FB, di ba? Yes. Yung in a relationship. Yes, relationship lang. Yan na, alam mo, nakakatuwa, Mami Bes, pati yung pag-follow at pag-unfollow, yan na ang senyalis ngayon kung sila pa ba o break na sila. Pagka in-unfollow mo na siya sa sa Instagram niya or sa Twitter niya, nako, nagkakagulo na yung mga tao. Uy, nag-unfollow na sila sa isa't isa. Kasi nga virtual na rin. Imagine, the relationship has gone virtual. And public. Yeah. Very much public, di ba? Ina-announce na yun, no? Yung iba, biglang yung in a relationship. So that's commitment, no? In a relationship, isa nakapaganon pa yung ring, nakaganyan, di ba? Kamay lang yung nakafocus, kung pwede bilugan pa yung ring na yun. Okay. Yun namang iba nakaganon sa kamay, no? Sa balikat, no? Balikat pala ng boyfriend. Kaya, Mami Bes, yung nakaabot yung kamay kong ganyan sa'yo. Hawak-hawak mo, tapos may ring, di ba? Oo, yan, mga ganon. Iba-iba talaga, no? Okay, so, yan po yung ating chapter 1 ng ating pong story na ang pangalan ng book natin ay Beyond Wedding Vows. So, you will notice, mga momshies, no, yung kwentuhan namin ni Mami Lay, natawa kami ng tawa at kilig-kilig factor pa tayo ko, no? Ay, kaya nga, it began, okay? It began. And now, nandun na tayo sa wedding of a lifetime.
Kaya wedding of a lifetime, isang beses ka lang naman ikakasal, di ba? Bihira naman yung, although, bigla ako merong na-memory, na isang lalaki, pastor actually ito, doon sa malayong lugar ng North. Yung kanyang unang wife ay nagkasakit, so she died, and then nag-asawa ulit siya. When I visited their house, dalawa ang kanyang picture, pareho siyang groom with 2 brides. So parang, it doesn't always happen, but it can happen. Kaya lifetime yung focus natin dito because gusto natin tuunan is the wedding vows na beyond that celebration because it's for a lifetime. Familiar ka ba dun sa song na madalas ko kinakanta sa wedding? Tinitingnan ko yung aking lyrics, Yung cherish, Ay, yun? Cherish the treasure. Although kaya marami ng kanta, Kaya lang yan yung parang classic song. Yes. Oo, Parang song. naririnig ko nga yan, Mami Bes. Classic song siya. Yeah. Okay. Classic siya because we wanted to emphasize that when we are talking about beyond wedding vows, hindi ito lumilipas. The virtues, the principles, the practices of how are we going to live beyond the wedding vows remain whether we are in the 21st century or whether we were married in the 18th century. Pareho yung mga values na dapat ay ating hinahawakan. Yung nga yung minsan, these days, parang ang modernity or the contemporary times, hindi kinakalimutan yung mga nagdaan. Kasi it's just a connection. So I would like to highlight some of the lyrics na sabi dito, long life companion, I give myself to you. Di ba? So para rin siya yung vow, di ba? Na till death do us part. So long life companion, it's something that is representative of being together. Tama ba yun? Being together. Yes. Being together. And sabi doon, God has enabled me to walk with you faithfully. Naku, parang pwede bang pabili ng faithfulness? Kasi parang yan. Naalala ko tuloy, Mommy Bessie, Siyempre, ang aking anak na babae ay 20 years old na. At nung isang araw, tinanong niya ako, paano mo ba malalaman, Mommy, if he's the one? Sabi niya ganun sa akin. So sabi ko sa kanya, base dyan sa lyrics mo yan, Mommy Bes, Sabi ko sa kanya, alam mo yun, yung hindi mo nakikita yung future mo na hindi siya kasama. At saka yung nakikita mo siya sa mga darating pang mga importanteng okasyon ng buhay mo, that you are celebrating it with him. Kaya yun sinabi mo kanina, ano yun? Long life relationship. Long life companion. Long life. I give myself to you. Diba? Long life companion talaga na, yun nga, hindi mag-expire yung yung companionship. Yun. Yes, yung companionship, magandang tanong yun. Kasi, ang mga kabataan, sometimes they don't think of that. Kasi, it's a feeling, And itong pinag-uusapan po namin ay hindi feeling. Kasi if it is just feeling, parang happiness yan, di ba? It depends on the happening. But this is beyond feeling. Kaya, beyond the marriage vows. Tapos sabi dito, God has enabled me to walk with you faithfully. Ang maganda dito sa lyrics na ito is, we are not looking at ourselves, bilang tayo yung magbibigay sa sarili natin ng kakayahan, tayo yung lalaban para sa mga challenges, kasi yun ang may susunod natin pag-uusapan ng mga letter C. The challenges. At this sacred vow I made to you. Ayun.
that vow is not just a vow, it is not just something that you recite, no? Na parang kilig-kilig ka lang nung time na yon, at minsan post-post ka pa sa mga nagbibideo sa'yo, di ba, no? At medyo, yung iba naman is very emotional, ano? Iyak na iyak, ano? So it goes beyond all those feelings because it is a sacred vow made to you. Yun, di ba? So looking at all this sinasabi na yun na ng vows, ay gusto kong puntahan yung ating mga letter C, no? Pareho naman tayong dumaan dyan. Your marriage is half of the years that I am married. Ano ba yung mga, di ba, captivating romance, no? At kanina nagbigay na tayo ng sample. The challenging circumstances, no, that happens when you are married, ay ang ugat alin? Yung intimate union. Tama, diba? Mami. The intimate union, kasi pag sinabi yung intimate, ibig sabihin sobrang dikit, no? Sobrang ayan, yung kamay mo na ganyan, no? Intimate union. Hindi ganun lamang. Talagang nakalak kayo, naka-intertwine kayo, di ba? Hindi yung kumisan naghahawakan, yung magkaganyan lang na ganyan. Yung baka captivating romance, di ba? But when you are now married, you hold each other, yung circumstances na isa pa. Pareho kayo magkaiba, di ba? A man and a woman. Separate genders with different hormones, with different body makeups, di ba? And feelings. Ano yung book na yun? Women are from Venus. Yes. Kasi maganda. And men are from Mars. Pagka Mars, ano ba napipicture mo sa Mars? Butas-butas. Parang yung mga creation. Yung mga creature na may maraming mata, di ba? Tapos may, yung parang COVID ngayon na itsura. Dry and barren land. Yes. And then Venus is more of beauty, ganyan, di ba? Attraction, ganon. So, let's look at yung intimate union na yun. Well, sa ating sariling buhay-buhay, ano yung intimate union? Halimbawa, very, very simple. Mga pag-aayos ng aparador. O, di ba? Tama. At, Mami Bes, ito natatawa nga ako kasi mga drawers dito sa bahay, no? Sabi ng asawa ko, alam mo, Lee, lahat ng drawers sa bahay, sa iyo, 3 lang ang sa akin. Kaya yung overflow pa niya, mga sapatos, sa kotse pa. Kasi ang dami ko nang gamit dito sa bahay. So yung kahit yung mga simpleng mga ganun lang, no, Mami Bes, pati syempre sa shower, sa paggamit nyo ng sink, di ba? Minsan malaking issue yan eh. Kaya kaming dalawa, Mami Bes, magkaiba sabon namin. Yung may sarili siya sabon niya, pampaligo. May sarili na akong sabon pampaligo para wala nang issue sa paggamit ng mga ganyan. Alam mo yung mga simpleng bagay na gano'n, di ba? Yun yung minsan nakakapagpainit ng ulo mo. Kasi syempre, nung mag-boyfriend, girlfriend kayo, magkaiba kayo ng inuuwian na bahay. Hindi mo alam yun. Magkakaasaran pati, uwi muna ako doon sa amin. Tapos, pwedeng lumipas na yung galit mo. Pero yung nasa isang bahay lang kayo, imagine, araw-araw matutulog kayo, gigising kayo, you'll be seeing the same face, diba? And minsan, the small issues, na paulit-ulit. Minsan, napakababaw, diba? Yung pa nagiging dahilan ng, madalas na pag-aaway. Yes. Iniiwan lang na ininuman na tubig eh. O ininuman ng kape, iniwan sa lababo minsan. Ganon. Ano yan? Iniwan na naman isang baso na lang, iniwan pa. Linis-linis yung lababo, no? Tapos iiwan doon. Or yung kape, titirahan ng kaganyan, di ba? No? Na sayang.
Kasi nakiiram niya. Mga ganun na ganun, Mami Bes. Sabi ko, Yes. kaya siya nagtitira ng ganun, yung konting-konti lang doon sa cup niya. Yes, oo. So, intimate union, no? Yun pa lang yun, mga pinag-uusapan natin, mga ways of drinking coffee, mga ways of yung ano sa cabinet, di ba? Yung pang more than that na mag-uusap kayo ng bibili ba tayo ng ganitong gamit o hindi, di ba, no? Ang taste niya ito, ang taste mo ito, di ba, no? Or meron tayong pupuntahang lugar, no, na nagsimula kayo magde-date sana, di ba? Noong nandoon tayo sa tinatawag nating captivating romance, naku, walang kinalaman yung mga lugar, no? Ngayon parang, ba't na tayo pupunta? Parang gano'n. Ang gastos-gastos doon. Sabi naman ng isa, kasi ganito. Huwag na, ganito. Doon na sa ganito. Ayoko doon. Diba? So, ito yung maganda. Yung, saan mo gusto kumain? Tapos babalik ka, ikaw. Yun ang sagot, di ba? Para sagot. Kaya ako nagtatanong, tapos yun, di ba? So parang it's not the big things that are bringing us into conflicts or what we call challenging circumstances, di ba? It starts with very, very simple. Sa mo nilagay yung toothbrush mo, nakabaligtad ba o nakatayo, di ba? At yung toothpaste, hindi mo na naman tinakip yung pagpindot ng toothpaste. Okay. Very challenging. Now, let's go to second, no? Letter C dito sa ating mag-asawa na kayo, no? Beyond the wedding vows talaga. You have to make a choice together. You're not making a choice kasi, wife, ako itong choice ko, ha? Yung husband, ito yung choice. Sa pagkain lang yun. Sa pagkain lang. Pag mag-order kayo, anong gusto mo? Gusto ko to, walang cheese. Gusto ko walang mayo. Diba? Yung ganyan. Ako gusto ko may mayo. So, sa'yo yan. Ganyan. But when you say that you are into a more, ano ba yung example natin doon sa more serious decision making as a couple? Siguro yung mga pag-purchase ng mga malalaking mga bagay, kagaya ng bahay, sasakyan, saan mag-aaral ang mga bata. Yes, yan. Ako noon, parang malaking issue sa amin noon, Mami Bes. Mag-homeschool ba kami? Or sa regular school sila papasok? Ngayon, walang choice, homeschool na. Ngayon, nadikta nitong si COVID. What is important dito, kasi nga nagsimula tayo dun sa challenging circumstances of the intimate union. Kapag medyo napulido natin at babalikan natin, God has enabled me, di ba? To walk faithfully. And faithfully is not just being yung parang wala kang ka-affair, no? Faithfully is not just being focused on your relationship na ikaw lang yan. But faithfully means that you keep it up, di ba? Keeping it up, no? Hindi lang in terms of siya lang at siya, no? But yung siya lang at siya embodies the person. The choices of the person, respecting the person, being gentle to the person, di ba? Hindi madali yun. Alam mo, Mami Bes, isa yan sa long time prayer ko na yan, that the Lord will grant me gentleness, diba? Sa isa sa mga fruit of the Spirit. Yes. And now, dun sa letter C, itong choice na to will be easier, no, to manage kapag pagtagumpayan natin yung intimate union na yun. And that intimate union is not something that ends. It progresses, no? Like ako, I'm talking from, siguro, syempre, ang tagal na, no? 45 years, no? Parang as the dynamics, no, changes, like, ito na, kasi nasa season nga kami niyang mga medical check-up na yan, annual check-up, naglolokohan kami. Bakit ba ganun? Hindi naman tayo kumain masyado ng sugar. Ba't yung sugar natin? Dati nga kung manginain tayo ng sugar, di ba, no? So, yun, mga ganung bagay. Tapos, you look at each other na, syempre, iba na yung mga features, di ba, no? So, ito,
kasama yun doon sa mga dynamics na nagbabago yung mga interest nyo, things na parang dati doon sa romance na tinatawag ay sobrang kayo ng kayo, titigan ng titigan. Dito hindi, sometimes, like yan, no? Dadalawa kami dito sa bahay. Hindi naman kami nagtitigan maghapon. Nandun siya sa kanya mga pinagagagawa and I'm also busy with what I'm doing, no? But it never comes to our mind that we love each other less. So yun yung ibig sabihin nung as we go beyond the wedding vows, na iba na yung definition mo, no? Nung yung romance na yan. Na kahit sabihan ako ng, bilisan mo! Titigan mo nalakaran mo. Parang matatawa ka na lang, no? Hindi mo titignan, araw, binububukas pa ako ng pintuan, di ba? Wala na yung mga gano'n. Tatawa ka lang, di ba, no? Kaya, it really gives a different flavor as you go longer, no, in your marriage. So, ewan ko, yung iba, siguro hanggang ngayon, baka ganun sila, no? But kung hindi kayo ganun, at like yung aking example, it does not mean that your spouse loves you less. It's just that, nagbago, di ba, no? At ito nga, yung number 3 na letter C, contemplating, di ba? May mga ganun. Natatawa ako. Kasi I was thinking of a woman, and pakilala ko tong babae ito. Her husband died after 56 years sila, no? Ito lang, recently, parang last year, middle of last year. Aba, hindi pa nagtapos yung last year. Alam mo naman ang ating mga internet, ano? Bigla siyang natawagan. She was so surprised. Yung kanyang first love na boyfriend. Nahanap siya. Nahanap siya. Sa Facebook na naman yan. Mm-hmm. Iba talaga ang technology. Sabi ko, bakit? O tapos, ako yung gulat na gulat. Sabi niya, pero tapos hindi mo naman binitawan, sabi ko sa kanya. So in contemplating, yan? What if? Diba? I thought, yung kagaya ng example ko kanina, I thought, lagi kang gentleman, aantayin mo ko, pag ihila mo ko di ba, yung mga ganong bagay, di ba? I thought, no. You have to think another thought. you have to change your I thought, di ba? Into another I thought, di ba? And then, is there, di ba? So, yun, niloko ko yung babaeng yun. Kasi she's already 75, I think. 75. Wow. Tapos, 56 years siyang married. No? Tapos, niloko ko, is there something like that in your... Tapos, natawa ako sa sagot, parang love story. Sabi niya, kilala mo naman ako. Ang hirap dayain ng puso. Parang teenager lang, no, Mami? Yes. So, yung mga but of course, wala namang mali sa kanya kasi byuda naman siya, no? But then, alam ko, yung guy who's residing abroad ay married pa rin. Buhay pa yung asawa. Pero doon, alam mo naman. Tapos, from the time na tinawagan daw siya nung ngayon, lagi na tumatawag. So, oy, excuse me. Ganito mo ha, i-block mo yung cellphone. Alam mo, Mami Bes, yan yung isa sa mga dahilan na sinasabi ng ibang mga tao na they have fallen out of love. 'Di ba? Kasi pagka merong mga ganyan, may umi-eksena o kaya may ine-entertain kang thoughts na ganyan, di ba? Na patuloy, paano kaya kung ganito yung nangyari kung hindi naging kami, tapos kami niya nung nagkatuloy. Ay, pag may in-entertain ka na gano'n, inalaw mo na yan, then nagkakaroon na ng sabi mo nga, pagka wala kang ibang iniisip na gano'n, kahit magkaiba kayo ng ginagawa sa bahay, it doesn't mean that you love each other less. But if you are entertaining thoughts like that, nagkakaroon na ng puwang sa puso mo para mag-entertain na ng iba.
Yes, so and looking back dun sa sagot niya sa akin, ha, mahirap dayain ng puso, no? This love na sinasabi mo nga nawawala ay it's not something na related sa feelings lang. Kaya sabi ko sa kanya, kasi she showed me yung card. Imagine, tinatago pa niya yung card. Na nakalagay, you are the what of my heart, queen of my heart. Sabi ko, okay, bukas na bukas, sunugin yung card na yan, ha? At pakawalan mo kasi meron siyang asawa. Hindi yan makakabuti. Sobrang unfair sa kabilang part. Oo, sa kabilang part. At baka bigla silang mag-divorce. Kasi parang parang nasayahan, parang naramdaman daw niya nasayahan nung sinabi niyang byuda na siya. Sabi ko talaga naman. Okay, the last letter C is, ito, di ba nung sa una may commitment tayo? Ngayon naman, meron tayong committing for life. Pero, syempre, dahil masyado tayong nalibang sa ating pag-uusap, si Mami Arlene naman ay ipasok natin para tayo magkaroon ng breaker. Yan, bago dito kasi dalawang commitment. Okay, Mami Arlene, anong mga paalala mo sa amin for this time for your Guru Mom portion? Guru Mom, ang kaagapay mo sa pagpapatalino ng mga moms at heart. Hello mga momshies! Happy Valentine's! Si Mami Arlene po, ang inyong Guru Mom. Ang Valentine's Day, ang inaabang-abangan na karamihan matapos ang Christmas season. Napakasaya rin naman kasing i-celebrate ang buwan ng mga puso. Mahalaga rin na i-celebrate ang love na nagmumula sa mga mothers. Diba sabi nga, ang pagmamahal ng nanay ay unconditional. A mother's love is powerful, ika nga. Ayon sa ating BFF, Jill Savage, sa kanyang isinulat na The Power of Mother's Love, ang love ng mga nanay ay unconditional upang maka-establish ng tiwala at matatag na foundation ng emotional intimacy sa buhay ng mga anak. Ang mga mothers ay mayroong napakalaking opportunity to influence the next generation. Kaya naman dapat maging intentional sa pagpapakita ng pagmamahal. Ang payo ng ating BFF Jill ay maging intentional sa una, pag-aayos ng sarili kasama ang healing ng mga hurts from the past. Number 2, take care of yourself. Mahalagang maging healthy ang mommy. Mahirap ang pag-aalaga ng mga chikiting kung may sakit ang nanay. Number 3, pag-aalaga sa marriage. Dapat ay maayos din ang relationship ni mommy and daddy. This is a great way to show love to the children. Number 4, maging intentional sa maayos na parenting, lalo na ngayong new normal kung saan maraming kabataan ay sobrang emotionally stressed. Dapat ay maunawaan ng mga mothers ang mga needs ng mga anak. At number 5, homemaking. Dapat ay maayos ang tahanan. Ang malinis at maayos na pamamahay ay mahalaga, lalo na't most of the time ay nasa bahay na lamang ang buong pamilya. Ganyan ang pagmamahal ng mga momshies. Naway kapulutan ng aral ang mga payong ito. Hanggang sa muli, ito si Mami Arlene, ang inyong Guru Mom. Maraming salamat sa iyo, Mami Arlene. At tunay naman, napakarami po talagang mga pahatid balita ng mga ideas, insights mula sa iyong mga BFF, sa iyong mga talatalaksa ng mga binabasang libro. Mami Bessie Reyes po, patuloy sa atin pong, para tayong K-drama, K-pop, sa atin pong mga love stories na mga pinag-uusapan. Dahil tayo sa ating pong Valentine celebration soon. Kasama ang isa pa ring in love na in love. In fact, itong babaeng ito ay teenage love siya. Na in love ng teenage is one of those successful teenage marriages. Ayan, Mami Lay, o di ba no, na-feature na ang iyong love story dati. Bihira kasi yung successful na mga teenage marriages, but you are one of those dahil sabi nung kanta, God has enabled me. Diba? To walk with you faithfully. Yan. Yes. Okay. And you regarded your sacred vow, kahit sabi mo ay parang malaki na yung tiyan mo nung kinakasal kayo. Opo. At saka alam mo yun, Mami Bes, nung time na yun parang
kailangan na tayong makasal kasi manganganak na ako, ganyan. Ay, oo, kasi yung legalities. Yes, syempre yung birth certificate ng bata, yan, mga kailangan bigyang pansin nung time na yon. Kaya kanina tinanong mo ko, ano nga ba yung last part ng wedding vow? Bigla ko na kasi parang hindi sineryoso, kailangan ko lang ng marriage certificate. Kasi para sa yung anak, oo, kasi para yung legalities. Okay. So madami tayong mga letter C's na pinag-usapan at para po sa libro na ang title ay Beyond the Wedding Vows, Chapter 1, of course, yung mga romance, it all began. And then yung Chapter 2, ito na po yung mga meron na tayong wedding vows, mga sinasabi. At nagsimula na po yung ating mga challenges ng circumstances because we are moving towards that intimate union. Yung talagang pag ginanyan mo yung kamay mo na magka-intimate union. Okay? And then, choices, di ba? Na hindi na tayo, oy, ako babae, oy, ikaw lalaki, gano'n, di ba? So, you're one, pinag-isa. And, of course, yung contemplating, at natatawa tayong pareho dun sa 75 years old na mukhang nai-inlove ulit. hindi pala nai-inlove ulit. Parang bumabalik no, sa kanyang love. And the fourth, committed ulit. Kasi una is commitment in a relationship lang. Ito, committing for life. Legally, no? Nag-reside kayo, pumirma kayo ng kontrata, di ba, no? Kaya, ibang usapan ito. Gaya mo, you need that kontrata para maging legal, di ba? At maging kasama dun sa di ba? Okay. Now, let's go now to the other letter C, which is the conclusion. Ano ba yung conclusion natin? Dito sa lahat ng usapan na ito. At ito yung ating iiwanan sa ating mga nakikinig. What is the conclusion? Yun, Mami Bes, conclusion para sa akin ay napapaloob sa 1 John 4:19 that we love because He first loved us. Alam mo yun, Mami Bessie, kung hindi natin alam kung ano ba yung tunay na pagmamahal ng Panginoon sa atin, hindi rin natin kayang ibigay yun para sa ibang tao. Kaya nga yung kanina yung sinabi mo, He has enabled us to walk faithfully doon sa relationship natin, di ba? Talagang yun it's a decision to choose to love your husband, to the men, to love your wife, every time that you will feel like not loving them, you will decide na, I love you. I will choose to love you. Despite. Yes. For the love of Christ compels us. Diba, no? At ito pa ang dagdag sa mga, dahil nagtibok-tibok na ang ating mga puso. Ito po, bago ako magbigay ng conclusion, dagdag pampatibok puso si Mami Weng Del Rosario para po sa kanyang heartbeat portion. Heartbeats. Heartbeats. A heart that believes in the Spirit. Mapagpalang buwan ng mga puso po sa ating lahat, mga Mamshi. Paano ba natin ipagdiriwang ang Valentine's Day ngayong panahon ng pandemya? Mas mainam pa yata, mga Mamshi, na sa ating tahanan na lang. Kaya ipagtimpla na ng kape si Mister at umpisahang sariwain ang kwentong pag-ibig natin. Alalahanin ang romantic love ng nanliligaw pa lang si Mister. At mas maganda pa yatang sabay nating i-recite ang ating vow nang tayo ay ikinasal. Abay, maganda rin palang maging habit every year ang renewal of vow. Napakaganda po ng plano ng Diyos sa atin. Sinasabi po sa Ephesians 5:25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. At ito naman po ang utos sa atin, mga mamshi. Sinasabi sa Colossians 3:18, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Kung susundin natin ang kanyang tagubilin, tiyak na magiging committed tayo to have a lifelong love relationship sa ating asawa, sa ating mga anak, at higit sa lahat sa ating Diyos. Mahalaga po may layunin tayong panghabang buhay na pagmamahalan na walang kondisyon. Magkamali man ang bawat isa, lalo na sa ating mga anak, ay mapatawad at patuloy pa ring mahalin.
Gayon din naman ang naranasan natin sa ating Panginoong Jesus, anuman ang ating kasalanan, ay patuloy tayong pinapatawad. At ang kanyang commitment na mahalin tayo ay panghabang buhay. Hindi ito nagbabago kahit tayo ay may pagkukulang. Wala pong perfect marriage, wala pong perfect family, pero may perfect po na Diyos na tutulong sa atin. Huwag nating pabayaan na mawala ang pagmamahal sa isa't isa. Sinasabi nga po sa Ephesians chapter 4 verse 2, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga, magmahalan kayo at magpasensyahan sa isa't isa. Naway patuloy na magkaroon ng maayos sa tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. Alright, Mami Weng, talaga naman ang mga ating mga mata, mga puso, tumitibok. Last lap na po ng ating programang Moms at Heart. Ako pa rin po ang inyong Mami Bessie Rios at kasama sa mga love story na pinag-uusapan namin ni Mami Lay ngayon na ang title ay, anong title ng book natin, Mami Lay? Beyond Wedding Vows. Yan, say it with feelings. Beyond, no? Parang beyond, parang beyond, parang ang lawak, ano? Pangkalawakan. Yes, wow. kasi eto yon. Marriage lasts, wedding is just the event that opens it. Diba? So, marriage is lasting, and what opens that marriage is the wedding. Yun yung event that opens it. So, yun yung maganda nating tingnan. Ngayon, dahil nagsimula tayo doon sa mga romance na tinatawag at yung mga in a relationship, at sabi nga natin, may mga picture-picture pa ng mga kinikilig, ano? Na mga engagement rings at mga will you marry me, no? Niisip ko tuloy sa mga ganong nangyayaring will you marry me, di ba yung parang may backward stories tayo, no? Magkasama na kayo na ang tagal nyo nang nakalibin, tapos ngayon mag-uusap na kayo niyan. I think thrilling pa rin sa kanila kasi this time, you're making it more binding. Yan. Kaya meron pa rin significance. Yung una, mukhang nakaka-disillusion. So sabi ko, disillusion must not result to be disengaged, no? Rather, kapag nadi-disillusion tayo, ay kumuha po tayo ng ilaw or get illuminated by a chance to change. Yeah, a chance to change. Kasi yung sinabi ko kanina na intimate union, constant change yun . Parang you always have to be intentional, you always have to spice up, you always have to effort, kumbaga. Kaya nga yung vow natin is I and then I. Hindi siya we. It's an individual commitment. At individual commitment looking unto God to enable us. Kaya tawagin natin si Mami Isa, ang isa pa rin kilig-kilig din sa kanyang relationship with Pastor, no? Tika. So si Mami Isa Tika para po tayo pangunahan sa ating pong closing prayer. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin at ipanalangin po natin ang mga ama at mga ina ng ating mga tahanan. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo ngayong hapong ito at idinudulog po namin sa inyo ang mga ama at mga ina po ng aming mga tahanan. I pray, Panginoon, ang patuloy mong paggabay sa kanila. Nawa, Panginoon, ay tunay na sa inyo lang po sila humingi ng gabay sa kanilang paglilid sa kanilang mga pamilya. Dalayan ko po, Panginoon, ang pagmamahalan ng mag-asawa ay tunay na maging pure na galing po sa inyo, Panginoon, para sa maging mabuting halimbawa po kami sa aming mga anak. At ito po ay kanilang sundin sa mga susunod pa po ng mga henerasyon. Dalayan ko ang iyong biyaya at iyong awa at iyong pure na pagmamahal, Panginoon, na manguna sa aming mga pamilya, Panginoon, at sa paglilid po ng mga ama at mga ina ng aming mga tahanan. Kayo ang manguna, Panginoon, kayo maging head ng aming families at pumangalawa, Panginoon, na aming mga magulang na maging halimbawa po kami kung paano niyo po kami minahal
ay maipakita po namin ito sa aming mga anak at ito ay sundin po nila para po sa susunod na henerasyon ay ito din po ang gawin nila. Mapalapit po sila at mapakilala po namin sila sa inyo na aming sariling tagapagligtas at Lord of our lives and Lord of our families. Ito po ang aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Thank you so much, Mami Isa. Siya po ang ating Praying Moms at Heart from NCR South, of course, from Mandaluyong. Kaya kayo po ay sumali, no? Kasi ang isa po sa mga share dito sa Praying Moms at Heart ay nagbibigay po ito ng pampalakas sa bawat isa. Not just to become good mothers, but of course, before we become mothers, we become good wives first. Diba, no, Mami Lay, no? We become good wives first. Okay. So, maraming salamat sa iyo, Mami Lay. At thank you, Mami Bes. Sa ating pong lahat na nagsama-sama sa ating programang Moms at Heart, sana nga po ay nahuhubog patuloy ang ating mga pusong ina dito po sa ating mga iba't ibang paksain which you can view or hear over 702 DCAS FEBC Radio TV. At kami po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito po ang inyong Mami Bessie Rios. Hindi mo na magandang hapon. Happy Valentine's po sa inyong lahat.